Kayo lahat dyan, sa mga nasa gilid, okay lang din po kung walang table. But inaasahan po natin na lahat ay makikinig na from this time on. Sino po yung walang notebook pa ulit? Kasi nagpabili po ako kay Ate Este. Lapit na lang po kayo kay Ate Este, saka po ballpen. May binili po siya. Okay? Taas ang kanang kamay ng ready na. Okay, dalawa pa talaga, no? Okay, sige. Review muna po tayo. Sa mga hindi pa po Sino pa po yung first time ngayon na mauupo lang? First time. Okay lang po. Magkakondak po ng review, then tingnan ko po yung availability nating lahat kung lalapat po. Sige po, review muna po tayo. Ito po yung ating pinag-uusapan for this quarter hanggang buong March. So, we're talking about leadership. Okay, bakit ba kailangan pag-usapan ito? Dahil yan po, katulad po niyan. Nakikita niyo po ba yung mesang yan? Bigyan ko na kayong sample. Nakita niyo po yung mesa? Ano po nakita niyo sa mesa? Malinis, marumi? Marumi. Sino mga uminom? Kami. Okay. Simple sample, mga kapatid. Okay po. Ng ating pinag-aaralan. Okay? So, una po nating naging topic ay all leaders or leader is a learner. Sino po dito sanay magtapon ng basura? Uy, sanay naman pala. Diba? Ang tanong, ginagawa ba natin? That's something to ask. Because you only say that you learn something if you can apply it. Uulitin ko po. Masasabi mo lang ng isang bagay ay alam mo at natutunan mo kung ginagawa mo. So kung hindi mo siya ginagawa, hindi mo siya pwedeng ipangahas na natutunan mo. So kung talaga pong sanay tayong magtapon ng basura, gawin po natin. Okay? Next po nating topic. All leaders, may ano lang po, typographical error. Hindi ko na ma-edit doon kasi hindi active yung ating PowerPoint. All leaders are exemplary example. At natutuwa ako, hinard ko nga, tapos sinabi ko doon sa mga nag-visitation. Diba? Sila Ate Malu, sino yung nag-visitation? Kala Sister Jen. That's an exemplary example, putting things, okay, in action. At alam niyo po yung naging action nila? Dumating ngayon yung asawa ni, umattend, yung asawa ni Sister Carol, yung pong binisita po nila. Meron pong iba? Meron pa pong iba. So hindi ko lang po alam kung sino po sa inyo yun. Ang gusto ko lang po sabihin, mayroon pong nagpapakita ng exemplary example at nagbubunga po ang lahat ng iyon. Okay po? Ready na po kayo for the third lesson? Okay, sige. Bago tayo pumunta sa third lesson, meron po akong papipilian or pagpipilian sa inyo. Sige. Uy, napauwi. Cindy, dahil napauwi ka, kung papipiliin ka, A or B? B. B. Bakit? Baka mas masarap yun. Baka mas masarap. Okay. Rafael, ano pipiliin mo? A or B? B. B. Bakit? Kasi bakit hindi? Bakit hindi? Yan ang mga bata ngayon. Bakit nga naman? Bakit hindi? Okay? Totoo naman. Tama naman yon. Tay Donato, A or B? B. Bakit po? Maaaring yung A, pagkain ng physical na katawan. Yung B, pagkain ng Diyos. Ang lalim ha. Okay, maaari. Maaari. Baka, sabi ni Cindy. Kuya Joel. B. B, bakit? Baka cellphone ang laman nun eh. Baka, parang kailangan mo ng phone ngayon. Andiyan yung katabi mo. Oh. Ano ang pipiliin mo? A or B? B po. B? Bakit? Kasi parang mas kakaiba po siya sa letter A na parang may kakaibang laman po yung B.
Parang may kakaiba, parang iba siya sa letter A. Ate Mean, ikaw, ang pipiliin mo. Hindi mo ba nakikita? Ay, hindi mo nakikita. Wala siya nakikita. O, RG ko na lang, saluhin mo si Ate Mean. A na lang siguro kasi alam mo na kung ano yung makukuha mo eh. A, kasi nakikita mo na kung ano yung makukuha mo. Sige, later we'll know. Next, may tanong po ako. Tingnan natin. Ay, B. Brother Ban, sige po. Tayban, bakit po B? Kahit wala yung laman yan, hindi pa naman ako gutom eh. Tama naman. Okay. Kasi hindi pa kailangan, no? Okay. Next na tanong po. May next akong tanong. Sister Marlene, ano po gusto nyo? Mayaman o maskulado? Napaisip, no? Ang hirap isipin naman, pero ano. Mayaman kasi pwede kang makatulong. Pwede kang... Mayaman kasi gusto makatulong, mag-share. Wow, lalim din. Ate Arlene. Siyempre mayaman. Siyempre mayaman. Direktahan, no? Siyempre mayaman. Bakit nga ba naman? Siyempre pag mayaman, pwede kong gawing maskulado yun. Oo nga naman, di ba? Pwedeng gawing maskulado, di ba? Next na tanong. Pastor, anong gusto mo? Sexy o matalino? Matalino. Matalino? Bakit? Kasi yung ano naman yung sexy nawawala yan. Yung talino hindi. Nandun. Hindi daw nawawala. Bawi po kayo. Ano pong gusto nyo? Gusto nyo po ba maskulado o matalino? Matalino, siyempre. Siyempre, kaya nyo nga po pinakasalan si Brother Van, no? Matalino. Next na tanong, last na tanong bago tayo. Okay. Sam, ano gusto mo sa tao? Matalino o mabait? Mabait. Mabait. Sobrang bait niya yung kahit wala kayong napag-uusapan, yung tinatanong mo ano pangalan, ang sinasagot, edad, okay lang sa'yo yun? Mahirap yata yun. Kasi gusto mo mabait eh. Ang bait mo pero nag-uusap kayo, alam mo yon? Wala kang makatas. Okay lang sa yon? Pwedeng matuto ang tao. Pwedeng matuto ang tao. Okay. Sige, parang yung mayaman saka yung maskulado, no? Mga simpleng tanong, but later we'll know. Mabilis lang po yung topic natin for this morning. Hopefully, maging mabilis siya. Dahil nahihirapan akong i-discuss ito kasi ako mismo, sabi ko, hindi ko to nakikita sa sarili ko. Hindi talaga. Zero. Kumbaga kung sa sukatan, zero po ako at this topic. Pero subukan natin pag-aralan, sabay-sabay. Every leader is appealing. Ano nga ba ibig sabihin yan? Let's pray. Father, we thank you for this wonderful morning. We thank you for the message that we have received earlier. And we pray as we continue to seek, as we continue to sit down, and as we continue to listen to you, allow our hearts to once more receive what we need to receive. Hayaan niyo po na yung puso namin mapuno pa ng mga bagay na dapat po naming matutunan bilang mga anak mo. Hindi lang bilang Kristiyano, kundi bilang anak mo. Because we want to be like you. Like father, like son, and daughter. And that's what we are really desiring right now. Pwede niyo po bang turuan yung puso namin na hanapin ka bilang tatay? In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya po sinabing ang hirap niyan kasi ako mismo hindi ko masabing appealing ako. Okay? Ano ba ibig sabihin ng appealing? Tingnan natin. Sabi po dyan, it's an adjective. Ibig sabihin niyan ay pang-uri. Inuuri ka or sinasabi kang, ganito ka. Appealing ka. Anong ibig sabihin niyan? Attractive or interesting. Pakitingnan ng katabi. Attractive ba to? Diba? Appealing ba to? At ang tanong sa atin, generally, diba, katulad ng mga tanong kanina, anong kinalaman ng tanong? Later, I'll further explain. Marami sa atin, especially mga leader, I'm pertaining to leader. Ulit lahat tayo leader. Maraming mga leader, hindi
appealing. Ano yung hindi appealing? Nakakatakot lapitan. Nakaka-intimidate. Nakakailang. Diba? At puntahan natin sa pagiging Kristiyano. Maraming mga naging Kristiyano na baliktad. Imbes na naging appealing, boring daw, di ba? Yung bang hindi mo malapitan kasi holier than holy. Hindi ma-reach. Boss. Di ba? So a question for us to ask ourselves, leader ako. Natuto ako because I'm a learner. I have the example. But the question is, meron bang lumalapit sa akin? Kasi kahit may alam ka, because you're a learner, kahit ikaw ay example, but nobody likes you. Mahirap. Isang katuruan na madalas nami-miss out nating mga Kristiyano, especially leader, ay yung maging likable. Likable ka ba? Likable ba ako? Appealing ba ako? Ano dulo ng lesson natin? Discipleship. Wala kang madadala sa church. Wala kang madadala. Actually, hindi sa church. Dapat hindi yun yung dulo. Wala kang madadala sa relasyon sa Diyos kung hindi ka likable. In generally, yung church ba natin likable? Appealing ba ang church? Alam niyo yan, yung may mga ganong lugar, yung bang kahit nasa labas ka pa lang, pero hinahatak ka, pumasok, pumunta. Kasi attracting, interesting. Kaya nga po yung mga club di ba? O, ang daming kuti-kutita. Alam niyo po yon? Kasi attracting. Pumapasok. Kahit nga magkakasala ka doon, papasok Kasi attracting. Alam niyo po ba kung bakit ginagawang orange karamihan ng mga pagkain? Obserbahan niyo po, halos lahat ng pagkain ginagawang orange. Tapos pag pumunta po kayo sa mga, alam to ng mga kabataan, na mga Instagrammable place, makikita niyo ang kanilang lighting. Hindi puti. Warm light. Ma-orange. Bakit? It's attracting. Puntahan muna natin church. Assess natin. Hindi po natin kailangang sagutin. Sa facade pa lang kaya, sa labas. Attracting kaya ang church? Appealing kaya ang church, ang GIOS? Pag pumasok sa loob, physical muna physical. Appealing kaya ang church? It's a question. Pag naupo na, pag Sunday, appealing kaya ang church? Church is a place, but also a people. Hindi lang lugar ang church. It's all about tao. So, ang topic natin, every leader is appealing. Appealing kaya ako? O pilingera lang ako? Pilingero lang ako? Bakit kailangan maging appealing ang isang Kristiyano? Binago ka na ng Diyos Katulad ng topic, love. Kung binago ka na totoong love, dati kang hindi man lang malapitan, nalalapitan ka na. Ngayon, dating hindi ka mautangan, hindi ka pa rin mautangan ngayon. Siyempre, di ba, mahirap yon. But what I would like to say is, there are changes. Hindi pwedeng wala.
Kung totoong Kristiyano tayo at kung totoong leader tayo, may pagbabago. At yung pagbabago na yon, hindi inilalayo ang ibang tao. Yung pagbabago na yon, ina-attract ang ibang tao. Okay? Hindi sasabihin, ay, Christian yan, ayoko maging Christian. Dapat, Christian yan, gusto ko ding maging Christian. Likeable ba tayo? Nako, Kuya Arn, Sir Arn, mukhang mahirap yung teaching mo. Parang, wala sa Bible at saka parang mali. Eto, contradiction. Actually, kaya ako naghihirap. Hindi pa yung verses. Sige po. Merriam-Webster. Yan po yung isa pa. Approachable or appealing. Next, attractive. And then, synonymous word, approachable. Andyan po ang dami, no? Outgoing, gracious, good nature, agreeable. O madalas tayo ay nagdi-disagree lagi. Yung bang konting diferensya lang naman? Hindi, mali yan! Kahit hindi beneficial. Alam niyo yung mga beneficial na disagreement, kapag po ito sample, isang disadvantage ng disagreement na hindi beneficial. Pag magkaharap kayo ng asawa mo, kasaharap yung anak nyo, hindi beneficial yun. In general, gawin natin in general, kapag matatanda, nag-aaway sa harap ng bata, hindi beneficial yon. Hindi po sinasabing lagi tayong mag-a-agree. Hindi po yung totoo. Hindi totoo sa buhay na lagi tayong mag-a-agree. Ang gusto po nating sabihin ay yung pagiging disagreeable mo ba ay hindi na beneficial. Baka konting diferensya lang naman. At that moment, pwede ka namang tumango sandali, pero after na hindi na nakaharap lahat, kunin mo siya sa isang sulok. May mga disagreement na hindi beneficial. Palalimin pa natin. Kapag ang mga matatagal ng Kristiyano nakikita ng mga kararating lang ng church, sila mismo hindi magkasundo, hindi po appealing yun. Hindi, sa akin yung Milo. Hindi, 3-in-1 lang sa'yo. Good-tempered. Mga synonymous word po. No? Now, let's go to the verse itself. Kasi may contradiction siya. One contradiction, titingnan po natin. Kapag kasi likeable ka, it seems that you're pleasing people. Tama? Ay, gusto ko, malike niya yung damit ko. Kahit magkamukha na kami, kahit mukha na akong tatay. Bulaklakin, Lito Atienza. Diba? At may bulaklakin din po doon. Here's the extreme of this topic. Baka kasi mamali. No? Baka ang gawin natin, gusto nating maging appealing to please people. Okay? Which hindi naman masama. Masama bang i-please ang tao? Hindi naman. Di ba? Mag-aaral ako mabuti kasi pinag-aaral ako ng magulang ko and it pleases them. Masama ba yun? Hindi naman. Di ba? Ang masama lang, when you keep on pleasing people, attracting people to yourself. Doon nagkakaroon ng problema. Doon nagkakatalo. Okay? Kaya pag binasa niyo po yung huling verse, yung Galatians 1, sabi ni Paul, ako, yung unang-una niya, yung verse 1, no, ang ganda, sabi, ako ay tinawag from men, but not by a man. Hindi lang ako para sa isang tao. Na-get niyo po yung verse? Hindi lang ako para sa isang tao. Yun din yung isang masaklap. Kapag you keep on being appealing just for a group of people,
or just for a person. Okay? Magpapapogi ako para lang sa grupong ito. Magpapakape ako para lang sa grupong ito. Why? Because it's dividing. Kapag you want to be appealing, but it is resulting to division, hindi po yun beneficial. Okay, ulitin natin tanong. Masama bang maging likable? Hindi. Masama bang i-please ang tao? Hindi. Up to the extent na yung pag-please mo sa taong iyon because you want that person to see Christ in you. To see Christ in you. Kasi, doon sa unang verse, mismong si Jesus appealing. Mismong si Jesus, appealing siya. Diba? Kaya nga po, ang daming Pariseo, Saduceo, gusto siyang patayin, gusto siyang alisin sa circle, alisin sa lipunan. Bakit? Kinukuha po ni Jesus lahat ng tagasunod ng mga ng Judaism papunta kay Jesus. Kaya ang dami po niyang tagasunod. At sumusunod sila dahil appealing si Jesus. Kasi kung di appealing si Jesus, hindi sila susunod. Imposible yon. I'm sure with that. Appealing si Jesus. Kaya sila sumusunod kay Jesus. Later we'll discuss, ano ba yung pagiging appealing ni Jesus? Ano ba yung nakaka-attract sa Kanya? Bakit ba interesado yung mga tao na pumunta at lumapit sa Kanya? And again, our ultimate example ng pagiging Kristiyano ay si Jesus. Christ-likeness. Kung ang daming sumusunod kay Jesus, supposedly dapat din nakikita si Jesus sa atin, hindi lang tayo ang nandito. Okay? I'm about to... Ilang slides na lang? 4 na lang. Bilis. Next na tanong, kanino appealing si Jesus? Sino ba ina-attract ni Jesus? Masasagot niyo po ba? Sino ba ina-attract ni Jesus? Tayo. Makasalanan. Correct. Pasimplihin natin. Lagyan natin ng verse. Jesus came to seek and save the lost. Sino ina-attract niya? Tayo, yung lost. Tayo yon, yung nawawala or minsan nagwawala. Tayo yon. Tayo yung ina-attract ni Jesus. At ano yung way niya to attract us? To lead us to the way. Kaya nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Yun yung appealing na nakaka-attract sa atin. Kasi si Jesus may katotohanan. Sa Kanya may buhay. Imaginein mo, patay na si Lazarus na buhay pa. Sa Kanya may buhay kasi bulag ka na, nagkaroon ka ng paningin. Pilay ka, nakalakad ka. Nagkaroon ng buhay. 12 years kang dinudugo, nag-stop, nabuhay. Diba? Sa Kanya may buhay. He's the way, the truth, and the life. Yun po yung nakaka-attract kay Jesus. So sometimes, Brother Arn, tayo ba, tinanggap na natin si Jesus. So hindi na tayo lost. Tama? Maraming hindi sumagot. Tinanggap natin si Jesus, but it doesn't mean that we'll not get lost. Along the way. Bakit? Sinabi ko, along the way. Bakit? Kung may mga pagkakataong you get out of focus of your author, the author and the finisher of your faith.
Minsan nawawala ka sa focus, napupunta ka sa ibang way. And that's the time napupusoy way. Sorry, kala ko pusoy way yung sinasabi. Opposite way. Kala ko pusoy way. Sanay po ako magpusoy way. Laro po tayo mamaya pagkatas nito. May mesa na tayo. Barahan na lang ko. Going back, what I would like to realize for us, for all of us. Kaya po ako hirap na hirap kasi sabi ko, wala kang ka-appeal. Alam niyo po yon, lalo po sa teaching. Bigyan ko lang po kayo ng konting story. Hindi po ako appealing sa mga bata. Nitong nakaraan lang po, merong ipapakita sa akin na bata mag-perform declamation. Wala pong ginagawa nakangiti pa ako. O sige, mag-perform ka na, okay na. Hindi po talaga nag-perform yung bata. Buti po napigilan pa yung pag-iyak. Tapos sabi ko, sige na, alisin mo na Miss Nel. Miss Nel po yung registrar. Sabi ko, hindi mo ba napansin, natakot na yung bata? Meron po akong kachat naman kahapon. Estudyante ko, sabi ko, nag-My Day siya. Takoyaki My Day niya. Sabi ko, pabili. Tapos sabi, hindi po sir, sige, i-pin nyo po yung location nyo. Tinreat ako, in short. Tapos sa usapan po namin, sabi niya, sir, alam mo ba, tatandaan mo noon, takot na takot ako sa'yo. Sabi ko, ba't naman nakakatakot? Tapos tinanong ko siya, nakakatakot ba talaga ako? Why am I saying this to all of us? Sometimes we really need to take effort. Lalo po kung ganito kilay nyo. Naku, mag-e-effort po talaga kayong maging appealing. Kailangan nyo pong ngumiti, kailangan nyo pong kayo mag-approach, So I'm really telling all of us, be appealing. Hindi naman po ganito yung kilay ninyo. So dagdagan nyo po yung ngiti, dagdagan nyo po yung pag-approach, dagdagan nyo po yung pagiging inviting. Pero wag lang sa pili. At wag din sanang, as much as possible, wag maging pilit. 3 slides. Kanino appealing si Jesus? Ulit sa lost. And some of us, sometimes we get lost. Nawawala din tayo minsan sa track. Okay? Now, here are the 4. Sige, next slide. Kung meron tayong tinatawag na sex appeal, alam niyo yun, yung makita mo lang yung tao. Lakas eka ng nito, sex appeal. Lakas eka ng appeal nitong tao na to. Okay? Kaya po kanina yung mga tanong, 2. Isang panlabas, isang panloob. Yung nakikita mo na agad yung kakainin mo versus sa, ano kayo nasa mystery cover? Okay? Yung maskulado versus doon sa matalino. Yung mabait, na kanina, natutuwa ako kanina, pinagdiinan sa preaching ni Pastor, no? Love ay mabait. Problema, kabaligtaran. Mga Kristiyanong nakatanggap ng pag-ibig ay mapait. Sad story po talaga na natin mga, ako din po, lahat naman tayo. We need to assess ourselves. Sometimes, imbis na yung love ni God, gawin tayong mabait. Sometimes, ang na-highlight yung pait. Pait nung nakaraan, pait nung ginawa sa'yo. Appealing. Attractive. Kailangan ay appealing tayo. 4 po, 4Ps. Sino po may 4Ps dito? Wala, ang yayaman ng mga tiga-Gios, hindi kasama sa 4Ps. Hindi kasama sa 4Ps, ang galing Meron po tayong 4 na 4. 4Ps po. Kung bakit ba attractive si Jesus. Sige, next. Una, pure. Si Jesus kasi ang intention niya pure. Puro yung intention ni Jesus. Hindi siya yung bang lalapitan lang kita kasi may pakinabang ako sa'yo. Lapitan kita kasi nanay ka ni Sanya, gagamitin kita.
going back to leadership. Sometimes, leadership tends, okay? Hindi ko po sinabing lahat, tends. Ang tendency ng pagiging leader ay mag-manipulate. Hindi nagiging puro. Pero si Jesus, puro. Kahit pwede siyang mag-manipulate, hindi niya po ginawa yon. Pwede niya sigurong hinuthutan yung 12 years na dinudugo, o pinatigil ko yung ano mo ha, pagdurugo mo, lahat ng mga susunod mong pagbabayad sa akin na. Pwede niya yung gawin. Pero hindi. Pure yung intention ni Jesus. Kaya lapit ng lapit yung mga tao sa Kanya. And that's my prayer. Sana mapuro din natin yung intention natin. No? Hindi tayo magba-Bible study kasi gusto natin dumami yung laman ng church. Hindi masama po yun. Ulit, hindi po masama iyon. Pero kapag pumunta ka ng Bible study at ang bit-bit mong motivation ay yun lang, hindi pure. Kailangan po nating puruhin, dalisayin yung intention po nating lahat. Madali po ba yun? Hindi. Ang pagpupurify, madali ba? Hindi, matagal. Pag po dinadalisay, tinitining, alam niyo po yung tinitining, di ba? Halimbawa yung suka, titiningin mo. Tagal yun. Di ba? It would take time. Para ang pagtitining po, ang ibig sabihin ng purification ay paghihiwalay nung kapaki-pakinabang sa hindi kapaki-pakinabang. That's purification. Kailangan nating tingnan, aralin lagi yung puso natin. Alin ba dito yung hindi naman talagang tamang motibo? Purification. Pure. Kasi kung pure yan, lalapit at lalapit ang tao. Sure ako doon. Lalapit at lalapit ang tao kasi appealing. Next, powerful. Makapangyarihan siya. Lahat ng salita niya may kasamang gawa. May kaakibat na gawa. Hindi po siya yung ngawa. And as a leader, kung gusto mo o gusto ko at gusto nating maging appealing, make your words be powerful. Let your words be powerful. Pag sinabi mo, as much as possible, gagawin mo. Kasi pinag-isipan mo bago mo sabihin. O sige po, magkakaroon po tayo. 1 hour lang po. Sabi, gawin mo, 1 hour lang. Diba? Kasi when you establish that credibility, people will trust you and you'll become appealing. Pero kapag sinabi mong, ulit-ulit mo nang sinabi, 1 hour lang, pero laging lagpas sa oras, hindi nag-start ng on time, hindi po magiging appealing yon. Bakit nagiging powerful po? Bakit po naging powerful yung ministry ni Jesus? Because all words came to pass. Lahat nung salita ay naging gawa, naganap. So tayo din po mga leaders, ang calling po sa atin, as much as possible, pag-isipan mo na yung sasabihin at bibigkasin, at as much as possible, alam mong mangyayari. At kaya mong tuparin. O sige, music team, magkakaroon tayo ng bibigyan namin kayo ng sa instrument. Lumipas na yung 5 taon, nakabili ng instrument. Sila nakabili. O sige kids, pipinturahan natin yung room ng Sunday. O napinturahan nga. Ng agyo, at saka ng yung, bahay ng putakte, yung brown, pag pinunasan. Ano yung mga sample ko na yon? Sa atin po, church. Kaya po tayo nag-aaral, dito muna tayo sa loob ng church. Lalo po sa ating mga leaders. Kung ano yung sasabihin natin, as much as possible, gawin nating powerful. Hindi kailangan maraming sasabihin. Di baling kaunti, pero nangyayari. Kaysa marami, pero hindi nangyayari.
So ulit, si Jesus powerful, yung kanyang ministry. Appealing kasi powerful siya. And next, peaceful. Naranasan nyo na po ba to? Yung bang may tao kang lalapit sa'yo, alam mong pag lumapit sa'yo ito, mananakaw yung kapayapaan mo. Yung bang payapa ng buhay mo, pero nung nakausap mo siya, talagang parang hinugot lahat ng lakas mo. May ganun po ba kayong kapitbahay? Opo. May ganun po ba kayong kaibigan? Naku, ako po merong ganyan, no? Kaibigan ko. Sa chat pa lang yun, ha? Chat. Ako lahat na ng... Tapos pag ikaw na magsasabi, wala. Si Jesus, kaya po appealing siya kasi pag nakakausap siya ng mga tao, ang ending may kapayapaan. So tayo kaya mga leader, appealing kaya tayo na pag nakausap tayo, nagiging payapa yung tao? O hindi, baka pag nakausap tayo, yung bit-bit na problema, dumoble pa. Peaceful. Ang sarap maka-attract or nakaka-attract yung taong payapa. Yan yung madalas na gustong puntahan ng may problema. Kasi napapayapa sila. Kahit po ito, di ba, mga matatanda, alam nyo pinag-uusapan lang yan, cholesterol, BP, yan lang po mga pinag-uusapan ng mga yan. Maintenance. Naku, ako nga din, nahirapan kumuha, pumila sa barangay. Pataasan po. No? Pero may kapayapaan. Yan, may kapayapaan. Ang lakas ng kapayapaan. So tanong, bago doon sa last point, tanong sa ating lahat, bilang leader, appealing ka ba na pag lumapit sa iyo yung tao, napapayapa siya? And lastly, si Jesus kasi, purposeful. May layunin siya. Pag lumapit ka sa Kanya, yung dati mong magulo, kakaroon ng direksyon. At yun yung gusto ng mga tao. Yun yung gusto ng mga tao na pag lumapit sa atin, pag lumapit sa iyo, nasusolusyonan kahit papano, or naliliwanagan, maybe not nasusolusyonan, naliliwanagan man lang. Pag naliwanagan siya, at least makikita niya yung next way and next step. Makaka-step na siya. Kasi nung pumunta siya sa iyo, ang dilim-dilim, di niya alam yung next step. Pero nung lumapit sa iyo, naliwanagan. Purposeful. Problema, ulit, lahat po ng yan, di po natin maibibigay kung tayo mismo ay wala. Wala tayong purpose, wala tayong peace, wala tayong power, wala din tayong pure intention. (10:30). 7 more minutes. Hindi tayo mag-iisang oras. Mamaya na muna yung last slide. Meron pa po akong 3 A's. Hindi ko po ma-edit kasi doon eh. 3 A. Triple A, parang battery, no? Na makikita po natin if we want to be appealing, we need to be, first, we need to be available, able, and then accepting. Triple A's. Available, able, and accepting. Paano ka magiging appealing kung lagi kang nagdi-disappear? Di ka man lang available. Opo, available. So kung gusto natin maging appealing, mag-appear tayo. Di ba po? Ang hirap naman maging appealing na hindi ka nakikita. We need to be available. And make sure na kapag available ka, may mahihitaman lang sa'yo. Pero alam nyo po, ang laking tulong na nung pagiging available. Yun pa lang, ang laking tulong na po. Yung may makachat ka lang, kahit 5 minuto, 10 minuto. Yung lang may makausap ka, may makatabi ka, may tumapik sa'yo.
Ang laking tulong na po yun. And how much more kung kung able ka, tumapik ka, tapos inabutan mo ng bomba. Love you, Christian. Di ba mas powerful? Available ka na, able ka pa. Kaya po tayo nag-aaral. Kasi, available ka na, pero pag may lumapit sa'yo, anong maibibigay mo? Anong sasabihin mo? We need to enable ourselves. And lastly, we need to be accepting. Alam niyo po yung mga lumalapit madalas sa atin, wala kasing tumatanggap sa mga yan. Madalas po walang mga makausap yung mga yan. Madalas yan po yung mga itinataboy. Yan po yung hindi belong to a group. Kaya we need to be accepting. Pero, hindi po ibig sabihin ng accepting ay tolerating. Liwanagin po natin. Accepting is not tolerating. Sabi ni Jesus sa babaeng nahuli, dinala sa kanya, kailangan daw batuhin, inaccept niya. Pero anong sabi nung verse? Hindi po niya tinolerate. Ako man ay hindi kita babatuhin, humayo ka't wag nang magkasalang muli. Hindi po tinolerate. So if we want to be appealing, we need to be available, able, and accepting. We can only accept if we keep on receiving God's love in us. In us. Last slide, ang tanong po sa ating lahat, appealing ba ang character ko? Kasi po ano po ba yung appealing? Hindi po yung physical. Pero sa totoo, ito po puntahan natin yung mga practical. Sa totoo po, una muna yung physical. Ayusin muna natin physical. Kasi doon yung appealing. Time's up na po. Teka lang po. 3 minutes pa. Sino ba yan? Joke lang. Yung physical muna, ayusin natin para maging appealing. Yung ngiti, yung approachable, yung maayos, physical. Kasi yun naman po yung totoo na unang nakikita ng mga tao. Diba? Parang yung pagkain. Sa totoo, ang pipiliin nyo, syempre yung nakikita nyo na. Diba? Masyado namang ang lalim ng sagot natin kanina. Ang pipiliin talaga natin, letter A. Pagkain na muna talaga. Diba? Pero ang totoo po, yung pagiging appealing not sometimes. Most of the times, it takes time para malaman mong, ay, mabait naman pala siya. Ay, mapagbigay naman pala siya. Okay? Pero, lalabas at lalabas po yun. Dahil kung ano ang loob, siyang labas. Masama ang loob, masama ang labas. Kaya po, appealing ba ang character ko? Yung loob. Sana po lahat tayo maging appealing at hindi po repelling. Yun po yung contradiction. Appealing is attracting, repelling is pataboy, palayo. Love, light, and life. Sana po yung liwanag na dala-dala natin, ina-attract yung ibang tao. Para po yung kay Jose Rizal, yung gamo-gamo, ina-attract kasi may buhay. Light. Life. Sana po yung buhay natin, na-attract yung ibang tao towards Christ. Hindi nga nila sasabing, ayoko maging Kristiyano, tingnan mo yan, purita. Diba? Ayoko maging Kristiyano, tingnan mo yan, yung wrinkles, wala nang paglagyan. Diba? Love and love. The ultimate of everything is love. We can only be appealing if we have that love. So to end, 11:30, every leader is appealing. Sana may appeal ka. Let's pray. Father, we thank you for a quick reminder and review for all of us. Thank you for sharing to us your words, that you yourselves, you grew in wisdom, in stature, and you grew in favor of God, una, and in favor of man. So I pray, Father, direksyonan mo po kami na unahin namin, hanapin yung pabor na nanggagaling sa iyo. Hanapin namin na maging
likable kami, to please you first. Kasi sure yun, kapag napiplease ka namin, people around us will also be pleased. Kayo po ang patuloy na magturo sa amin nung leksyon na ito. Sa amin pong pag-uwi, ay ingatan mo po kami at dalangin po namin na bit-bit namin ito the whole week. Sana ma-apply namin. Bigyan niyo po ng sample or bigyan niyo po kami ng sitwasyon sa buhay namin sa darating na linggo na pwede naming i-apply yung pagiging. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. 11:30. God bless you all. Mukhang ang susunod na si Ate Lynn. Ate Lynn, kayo na po ba? Yung next? Hinahanap. Okay po. So baka mag-break na tayo. Ang next na po natin magiging teacher. Ako magbe-break. Ang magiging next teacher na po natin si Ate Lynn. Si Ate Lynn na. Okay? So mas exciting ang mga susunod. Sabi nga, papunta pa lang tayo sa exciting part. At ang pag-aaral, sana po laging maging halo-halo. Habang lumalalim, sumasarap. Hindi po. Wala